doon po nagkakaroon ng rejoicing, and the angel maybe shouting, even ang Panginoon. You know what? Napaka-preso ang Diyos sa Panginoon kaluluwa ng isang tao. Diba? Kaya nga sinabi sa Bible, what profit is a man that he gains the whole world, but he loses his soul? Diba? Kumbaga, parang sabi ni Lord, pagpapalit mo ba ang kayamanan sa liputan nito kaysa yung kaluluwa mo? All the riches of this world will gone, temporary, but your soul is eternal. Pagpapalit mo ba kung ano yung sa liputan ito kaysa yung kaluluwa? Kaya sabi ng Panginoon, He died not for the wealth of this world. Hindi namatay ang Panginoon sa karamihan ng mundo ito, sa kayamanan ng mundo ito. Namatay siya sa kaluluwa ng isang tao. Amen po ba? Kaya nga, masaya ang sanggalangitan pag ang isang tao ay tumatanggap at ng balik sa Panginoon. That's the whole message of the Bible. Diyan nagsimula po ang Kristyanismo, mga kapatid. Dahil sa kaluluwa na yan, na magbalik loob lang sa Panginoon, diyan po nagsimula ang tinatawag na church. At yung church sinimula po ng mga apostol, hanggang ngayon po nadala sa atin yan. And ito po yung ating pag-uusapan sa mga regarding the series of the message in the book of Acts. Nawa po sa ating pong patuloy na pag-aaral ng aklat po ng magawa, nawa po ang basa po sa atin ay karoon din ng curiosity na basahin ang librong ito. Na hindi lang sana every Sunday nagbabasa tayo, kundi every day in your life you are really curious what is really happening in the early church. Bakit nagkaroon ba ng Kristyanismo? Bakit nagkaroon ng pagtitipon? Sa ngayon kasi napakarami na po naging sangay ng salitang Kristyanismo. Akala nila pag pumunta ng church, ligtas ka na. Yun na ang Kristyanismo. Hindi po yun ang Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay isang pagpahayag na si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan at siya ang Panginoon mong tagapagligtas. At hindi lang yung kapahayagan po ng iyong mga labi, ng iyong mga salita, awareness po yung isipan. Isang uri po rin ng pagbabago at pagsuko po ng buhay sa Diyos, mga kapatid. I just simply, kailan ko naman si Kristo, I pray sa Kanya everyday. Hindi po ganun yun. Kaya nga binabalikan natin ang pangyayari sa Book of Acts para maintindihan natin kung ano ba talaga ang dapat nating gawin, especially we are now in the 21st century. 2,000 years ago na po nakalipas, nagkaroon po ng movement. At ang tanong, yung bang movement na yan at ngayon, pareho pa rin ba yung ating pinangahawakan pa ng palataya o nagkaroon na ba ng evolusyon sa paglipas po ng maraming panahon? And that's the reason why we are doing this series about the book of Acts. Manalangin po tayo, mga kapatid. Lord, sa mga oras pong ito, bigyan mo kami, Lord God, ng patuloy, Lord, na bukas na kaisipan at damdamin para po sa iyong mga salita. Dahil ang mga salita, Panginoon, na Espiritu, Lord, dapat po namin tanggapin dito sa isang spiritual na Panginoon, God. To give us, Lord, spiritual ears and understanding in order for us, Lord God, to understand what your words right now, Panginoon. Ama, salamat po. Nawa po ang iyong salita at patuloy po na magpala po sa amin, mag-direct sa aming mga buhay, at maggabay sa amin upang sa Lord God, patuloy po na matutunan ang kalooban niyo po sa aming mga buhay. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. So open our Bible in Acts chapter 2. Noong last Sunday, we are so much blessed to the message of our pastor, Pastor Dan. And nung nag-usap nga kami, sabi niya sa akin, ano ba ang mensahe dapat kong ibahagi sa KCP Filipino Church? Sabi ko, what is in your heart? Sabi ko, I don't want to limit you. No? So sabi niya nga, actually, I'm talking for them about Acts chapter 11. And sabi ko, exactly. I have a series in the book of Acts. You see, no? Yung alignment ng Panginoon talagang nandoon. Kaya nakita natin in chapter 11 of the book of Acts, although advanced na po ito sa ating pinag-aralan ngayon, kasi nga in chapter 1 and chapter 2 ng book of Acts, napakarami nating makikita at maiintindihan, mauunawaan kung talagang hihimay-himay natin
In fact, some of the churches, some of the pastors, they are doing this series for about a year. Deeply, sabi natin, studying the book of Acts. Pero of course, naman, hindi naman tayo ganun magtatagal sa libro ito. Depende sa leading po ng Banal na Espiritu. But I want you to read in Acts chapter 2, verse 1 to 13. Tingnan po natin. So, in our Bible, in Acts chapter 2, verse 1 to 13, the day of Pentecost. May i-share po ko sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng Pentecost na ito? Sometimes it's bigyan pa religious terminology. Oy, Pentecostal pala, Baptist kami naman, o ikaw naman, ganyan ka pala, Protestante ka pala. Sometimes kung nakaka-encounter ka ng ibang mga denomination, may mga ganyan mga pangungusap at tayo minsan, oo nga, ano ba yun? No? Full gospel ba kayo? Ano ba kayo? Diba? Yan yung mga usapan minsan. So, tingnan natin, ano ba talaga ibig sabihin ng Pentecost during in Acts chapter 2, verse 1 to 13. So, basahin po natin. At sayo po dito, in Acts chapter 2, verse 1 to 13. Parang ngayon na tayo na, may bisita tayo. Okay, sabi doon, kulang po yata yung Ayan. When the day of Pentecost arrived, sabi doon, they were all together in one place. Sino po yung tinutukoy ito na they were all together in one place? Of course, the disciples, the 120 na naka-stay sila sa upper room. Okay? Sabi doon. And suddenly, there came from heaven sound like a mighty rushing wind. And it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Now they were dwelling in Jerusalem, Jews, devout men from every nation under heaven, and at this sound the multitude came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speaking his own language. So ano nangyari dito? And they were amazed and astonished, saying, are not all these who are speaking Galileans? Ibig sabihin, itong mga tao nandito, kung baka sabihin natin ito, no? Parang mga grupo ng mga Ilocano. Ayan. Tapos, doon sa lugar nila, may mga Chinese, may mga Koreano, may mga sabihin Thailand. Then, suddenly, itong mga Ilocano to, bigla siya nakakapagsalita ng lingwahe ng mga Chinese, nakakapagsalita ng mga lingwahe ng mga Thailand, ng mga Korean. Kaya nagulat yung mga tao. Sabi nila, hindi ba tayo, are not all these are speaking Galilean? Sabi ng mga tao doon. And how is that we hear each of us in his own native language? Kumaga para bang bigla siya naging fluent sa mga salitang binabanggit ito. Ano yung mga lugar na kung saan sila nakapagsalita? Parthians and Medes and Elamites and resident of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belong to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians. We hear them telling in our own tongues the mighty works of God. And all were amazed and perplexed, saying to one another, what does this mean? But others mocking said, they are filled with new wine. Hallelujah. So mga kapatid, makita po natin itong verse 2 na ito. Of course, bago natin talaga mapunta itong verse 2 na ito, mahalaga talaga na ma-review natin what's really happening in verse 1. Remember mga kapatid, in chapter 1, after the resurrection of our Lord Jesus Christ,
Ilang araw po siya nag-stay sa mundong ibabaw. The Lord Jesus Christ, from His resurrected body, stayed on earth for 40 days. And ang sinabi ng Panginoon sa kanila, sa 120, ang bili ng Panginoon, huwag kayong aalis ng Jerusalem. Yan yung command ng Panginoon bago siya pumunta ng langit. Sa 12, huwag kayong aalis ng Jerusalem. Kasi bakit? Wait for the gift of the Father. Huwag kayong aalis. Ngayon, Pentecost is happened 50 days after resurrection. So nung Panginoon Jesus 40 days sa lupa, pumunta sa langit, ilang araw po sila naghintay ang 120 ang 120 na tao. In fact, di nila alam kung hanggang kailan yung pangako ng Panginoon. Basta sinabi nila, don't go out to Jerusalem, stay in Jerusalem, and wait for the promise of the Father. Ito po yung nangyari. While they are waiting, ito pa nangyari. Peter had a suggestion. Okay? Ano po yung suggestion ni Peter? Actually, 12 tayong mga apostol, kaso nga lang, nagdigdi yung isa. Diba? As si Judas po yun. And Peter made a suggestion na sinabi niya, kailangan may replacement si Judas para makompleto ang 12. At ang sinabi niya, ang kanyang replacement ay si Matthias at si Joseph called Barnabas. Mga kapatid, sinasabi po ng Bible na si Peter ang nagsuggest while they are waiting for the promise. The question is, yan ba ay bilin ng Panginoon? Hindi, di ba? Kaya mapapasin natin mga kapatid, right after chapter 1, Matthias, pinili po siya as pang-12 alagad, never na pong nabanggit ang kanyang pangalan throughout the book of Acts. Why? It means God is not approved. Hindi inaprubahan ng Panginoon yung suggestion ni Peter. Kasi bakit? Ang command ng Panginoon, wait for them in Jerusalem. So, anong ginawa ni Peter? Nagbigay siya ng suggestion where they are waiting. Para bang, para hindi maboring, di ba? So, may gagawin tayo. Anong gagawin natin? Mag-ano pa tayo? Castlets, no? Kumbaga sa panahon natin, yung dice, maglaro muna tayo. Napili si ganito, siyang papalis sa atin. But remember, when I read the book of Acts, hindi na po nabanggit ang Matthias o si Matthias throughout the book of Acts. It means hindi siya inapprove ng Panginoon bilang apostol na kapalit po ni Judas. Para pong ibig sabihin niya, minsan ang tao pag naiinip sa pangako ng Diyos, gumagawa ng paraan. At akala natin, yung paraan natin, yun na yung paraan na gusto ng Panginoon. And we are always doing what we are doing, because ito yung ating paraan, samantalang may pangako ang Diyos sa atin. Kaya nga minsan, ang buhay ay paikot-ikot lang. Kasi bakit? Kaparaanan lagi natin yung nasusunod, hindi naman talaga ang kalooban ng Diyos. So ano po yung nangyari? In Acts chapter 9, ang Diyos mismo ang pumili po ng apostol. Kapalit po na yung Judas. Sino yun? That is Apostle Paul. And after chapter 9 and 10 to 11, remember, halos buhay ni Apostol Pablo yung pinag-usapan dito. Why? Kasi yun yung inapprove ng Diyos na kanyang apostol. Hindi yung inapprove ng mga tao. So ganyan po yung nangyari. So while they are waiting, sumingit po ito si Peter at nag-suggest na dapat may replacement po sila. At hindi po nila alam, ang Diyos dapat ang nagbibigay ng replacement para sa kanilang 12 alagad. And ano po yung nangyari? Sabi ni Gordon Fee, isa po sa mga scholar ng New Testament, no? Ito pong tao ito, ginugol niya ang kanyang buhay para pag-aralan lang ang New Testament books. The whole New Testament Bible. Wala po siyang ginawa kundi pag-aralan ang mga grammatical syntax and even the background of the text. Sabi niya ganyan,
Pentecost declared that God is no longer distant but dramatically present within His people. So na-conclude niya na ang Pentecost pala, ang pangyayari sa Pentecost ay pagpapakita na ang Diyos ay hindi na siya malayong Diyos na katulad ng iniisip ng iba, kundi Diyos na talagang napakalapit po sa atin. So dito, makita natin mga kapatid, meron po tinatawag na feast in the Jewish calendar. Napakalaga po sa kanila ito. At you know what? By this feast, isa po itong revelasyon ng Diyos kung paano po siya muling babalik sa mundong ibabaw na ito. If we try to study, may connection po itong mga feast na ito even sa buhay po ni Kristo. Tignan po natin mga kapatid. Una, may tinatawag the Feast of Passover. Are you familiar with that? Familiar ba kayo sa Feast of Passover sa Bible? Ano po yung pangyayari? Nangyari po ang the Feast of Passover during the time na kung saan nag-declare ng Panginoon na lahat ng mga pamanay sa Ehipto ay papatayin. And the only way to escape for that death is kailangan may mamatay, magpapatay sila ng isang perpektong tupa at yung dugo noon ay ipapahid nila doon sa hamba ng pintuan nila. Na pag dumaan daw po yung angel of death, those doors na meron pong dugo ng love na yan, ay hindi po yan mapupuksa, kundi lalampasan lang. It means it is an act of God's protection. Kasi bakit? Nagbigay po siya ng judgment sa panahon po ng Ehipto. At nangyari po yan. The Feast of the Passover. Sa mga Hudyo po, pinagdiriwang po nila yan taon-taon. Inaalala nila kung paano ang Diyos niligtas sila mula sa ilalim po ng slavery, going to the freedom of worshiping the Lord. At remember mga kapatid, the Feast of Passover, diyan din po namatay ang ating Panginoon. Christ died exactly in the Feast of Passover. Ano sabihin yan? Christ died during the Feast of Passover as the Lamb for the forgiveness of the sin of the world. Dati po ang pinapatay nila is hayop. Ngayon po, namatay ang Panginoon in the day of the Feast of Passover. Kaya nga po sabi ng Bible in John chapter 1 verse 29, sabi doon, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Nung ako po grade 1 pa noon, madalas pumunta po yung pari sa aming school noon. At lagi ko narinig yung kanta na yan, no? Na si Jesus ang nag-aalis ang kordero ng Diyos, di ba? Ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dahil po narinig yan, when ako po ay nag-start po magbasa ng Biblia, naintindihan ko ang kwento na ito. Na sinasabi pala sa Bible, na ang lahat pala ng tao makasalanan. At walang sino man naging karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. At walang sino mang tao o gawain ng tao ang pwedeng magbayad ng kanyang kasalanan sa Diyos. Kahit ito na yung pinaka-awarding Guinness Book of Record philanthropist na nagawa sa mundo ito. Hindi ang garantiya na ikaw ay makawalang sana. Kung di, kailangan may magbayad sa iyong kasalanan. At ito po yung nangyari sa Panginoong Hesus. So very foundational, biblical truths po yung nangyari sa Panginoon. Yan po yung Passover, nangyari po ng Exodus chapter 12, verse 1 to 14. Alam niyo po mga kapatid, during that time, napakatindi po yung nangyari sa mga Hudyo ng panahon na yon. It's very devastating. Bakit? Ano po yung nangyari ng panahon na yon? Sila po yung alipin ng Ehipto at napakarami po silang mga sakripisyo para makalabas po ng Ehipto. But you know what? The Lord delivered those people in the bondage of Egypt. So, ibig sabihin mga kapatid, sa muling pagbabalik ng Panginoon, as His second coming, sabi doon, He will judge the righteous and the unrighteous. So, lahat po ng meron pong
dugo ng Panginoon Jesus, sila po muli yung maliligtas. Yan po yung tatawag na typology ng feast na yan. And ano po yung kasunod po ng the Feast of Passover? Ang kasunod po yan is the Feast of the First Fruit. Yan na po yun, bro. So right after po ng resurrection ng Panginoon, meron pong 50 days na lilipas at mag-celebrate po ulit ang mga Hudyo. Ang tawag po nila dyan is Shavuot. Okay? Means week. Yan po yung tawag the Feast of the First Fruit. Na ang mga unang ani na kanila pong na-harvest, na kanila pong magkakanin, yan po ay dadalhin nila sa templo at iwawagay-way po nila. At mga kapatid, diyan po ngayon, pinor out ng Panginoon ang kanyang spirit. Mamaya pag-aaralan natin why God chose the Pentecost in pouring out His Spirit. Then, after that feast, ano po yung kasunod niyan? The next is the Feast of Trumpet. Yung tinatawag nilang Shofar. Yung iniihip po nila na, I think, sungay po yan ng isang ibex goat or something na yun po yung kinukuha, iniihip po nila. So ano po yung feast na yan? Ang simbolo po ng feast na yan is pag yan po narinig po ng mga Hudyo, number 1 is to call to gather. Pag narinig po nila. Pero distinct po yung tunog na yan. Hindi po yan basta-basta turotok lang. Mayroon talagang kakaibang tunog po yan. Pag hinipan po yan, ibig sabihin, people call together, awaken spiritual attention, and announcing something important. Kaya if you are a Jewish person, narinig mo yan, kung ano yung ginagawa mo, bibitawan mo, kung ano man yung iniisip mo, alis mo muna, and let's go to the temple and listen what that trumpet is calling out. So ano pa yung sinasabi doon? Para magkaroon po ng importanteng announcement. You know what mga kapatid? Right after the Pentecost and the Lord Jesus going up to heaven na, you know what the next feast na kailangan mangyari? The Feast of the Trumpet. At meron pong sinasabi, mga kapatid, no? Ito na po yung tatawag na the rapture of the church. In 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 and 18, hindi ko po nilagay dyan sa PowerPoint. Buksan ko natin yung Bible. Tingnan po natin. So, ibig sabihin, if this Jewish calendar is the pattern of God, para po siya ay magbalik muli, malinaw na ngayon sa Biblia na we are now entering the Feast of the Trumpet. Ibig sabihin, pag ito po ay nangyari, tapos na ang buhay sa mundong ito. Tapos na yung mga obligasyon mo, yung mga pagpinaghahanda mo is already gone and finished. Why? Because the Lord Jesus Christ is babalik na at iririnig na tayo. Now, are you there? 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 hanggang 18. Basahin natin. Say amen sa nakakita na. Sabi dito, according to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left, still the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive, are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Ang tawag po ng mga theologian dyan is the rapture of the church. Alam ko marami na kayo napapanood sa social media. Siguro makakalahati lang doon ang talagang ibig sa katotohanan. We don't know. Kasi sabi naman, in the blink of an eye, when the trumpet call, biglang mawawala ang mga anak ng Panginoon at siya ay sasalubuhan din, mid-air meeting po yan. So ibig sabihin mga kapatid, tapos na ang the feast of the Passover. Tapos na rin ang Pentecost.
we are now in the era of the Feast of the Trumpet. Kaya mga kapatid, if you are a Christian, if you believe in our Lord Jesus Christ, seryosohin natin ang pagsunod sa ating Panginoon. We don't know where the trumpet, kung kailan yan tutunog. Sabi ng mga scholars, yung kung Feast of the Trumpet, nakatapat daw po yan ng September. Kaya pag dumating na ang September, umayos-ayos tayo. Magpakabalan muna tayo ng September, baka biglang hiban nila yung trompeta, mawala tayo bigla, hindi ka makasama. No? Nag-preach ako, bigla lang hinawala. Sabi ko, Lord, saan punta sila? Yung pala, naiwan yung pastor. Di ba? So mga kapatid, the Bible give us now a warning. And that warning, put it in our heart. This is our great hope to the Lord. Na one day, tayo po'y makasama sa kanyang paraiso. Yan yung pangako ng Panginoon sa atin. So, the question is, bakit Day of Pentecost, yung fulfillment ng sinabi ng Panginoon, wait to Jerusalem and wait for the gift of the Father. Ano po yung reason? So 50 days or the so-called Pentecost, ito po ay tumapat sa tinatawag na the Feast of the Harvest. In Jewish calendar, this celebration of harvest is also not just to celebrate the first fruit of their harvest, it is also they are celebrating and commemorating the giving of the law of the Lord during in the time of Moses in Mount Sinai. Isa rin po sa pinagdiriwang po ng mga Hudyo in Exodus chapter 32. But giving of the law during that time ay meron pong isang napakatinding pangyayari. Sige, buksan po natin ang Exodus chapter 32. Mag-Bible study po tayo ngayon para maintindihan natin ang kapahayagan po ng salita ng Panginoon. Exodus chapter 32. Basahin po natin kung ano po sinasabi doon. Say amen kung ano po nandun na. Exodus chapter 32. Sabi doon, when the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain. Remember, ito yung time na kung si Moses pumunta sa Mount of Sinai para kausapin niya ang Panginoon. At again, ito naman yung kwento, nainip na naman ang mga tao. Bakit ba kasi mainipin ang mga tao? Ha? Bakit ba ang mga tao lagi na nagmamadali? Sabi rito, they gathered around Aaron and said, come, make us gods, who will go before us. As for this fellow Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him. Ito naman yung mga tao, nainip na naman sila. Aaron answered them, take off the gold earrings and your wives, your sons and daughters are wearing, and bring them to me. So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they handed him and made it into an idol cast in the shape of a calf. Saan po nila natutunan yan? In Egypt. Imagine. Matagal po nilang kinilala na itong calf na ito ay isang Diyos sa Ehipto. Then they said, these are your gods, O Israel, who brought you out of Egypt. Can you imagine? Alam naman nila na ang Diyos na si Yahweh ang talagang nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto. Pero nung gumawa sila ng imahe, ng image of a calf, then sinabi nila, ikaw ang nagligtas sa amin sa Ehipto. Then the next verse said, when Aaron saw this, he built an altar in the front of the calf and announced, tomorrow there will be a festival to the Lord.
So the next day, the people rose early and sacrificed burnt offering and presented fellowship offering. Afterward, they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Ano bang ibig sabihin yan? Hindi lang po sila nagkaroon po ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, may kasama pong mga indulgement ito. Saan nila natutunan yan? In Egypt. Then the Lord said to Moses, "Go down, because," sabi ng Panginoon to Moses, "your people." Pero prior to this, ano sabi ng Panginoon? "I am your God, and we are your people." Ako ang iyong Diyos, at kayo ang aking bayan. Pero ngayon dito, sinabi ng Panginoon, "Moses, your people." Immediately, the Lord, kinross out niya agad ang bansang Israel sa pangyayaring ito. Because your people whom you brought up out of Egypt have become corrupt, and they have been quick to turn away from what I commanded them, and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it, and they said, "These are your gods, O Israel, who brought you up out of Egypt." Verse 9, "I have seen these people," the Lord said to Moses. "They are stiff-necked people. Now leave me alone so that my anger may burn against them, and that they may destroy them. Then I will make you a great nation." Baba po tayo ng verse 15. Sabi doon, Moses turned and went down the mountain with the 2 tablets of testimony in his hand. They were inscribed on both sides, front and back. The tablets were the work of God. The writing was the writing of God engraved on the tablets. When Joshua heard the noise of the people shouting, he said to Moses, "There is a sound of war in the camp." Moses replied, "This is not the sound of victory. This is a sound of defeat. It is the sound of singing that I hear." When Moses approached the camp, he saw the calf and dancing. His anger burned, and he threw the tablets out of his hand. Can you imagine, yung tablet po ito ngayon, gawa mismo yon ng finger ng Panginoon. Sa galit niya, naitapon niya yon. Sa nakita ng bayan na ginagawa nilang matinding pagkakasala sa Panginoon. Anong sabi doon? "And he took the calf they had made and burned it in the fire. Then he grounded it into powder, he scattered it on the water, and made the Israel drink it." He said to Aaron, "What did these people do to you? Do you let them into such great sin?" Sabi ni Aaron, he said, Do not be angry, my Lord." Aaron answered, "You know how prone these people are to evil. They say to make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who brought up out of Egypt, we don't know what happens to him." So I told them, "Whatever has any gold jewelry, take it off." Then they gave me the gold, and I threw it into the fire, and out came this calf. Para bang ganun ba yun? Magic ang nangyari, no? Parang si Aaron nagdadahilan po siya. Then ito sabi ni Moses in verse 25. Moses saw that the people were running wild, and that Aaron had led them out of control, and so become laughing stock to their enemy. So he stood at the entrance of the camp and said, sabi ni Moses, "Whoever is for the Lord came to me," and all the Levites rallied to him. Verse 27 said, "Then he said to them, this is what the Lord, the God of Israel says, each man strap a sword to his side. Go back and forth to the camp from one end to another, each killing his brother and friend and neighbor." The Levites did as Moses commanded, and that day about 3,000 of the people died. So ito po yung celebration ng Feast of the Harvest. Kasama yung
commemorating nila ng pagbigay ng law kay Moses. But what is happened in the day of Pentecost, mga kapatid? In the day of Moses, 3,000, specific number, killed. But when Peter preached, 3,000 saved. So what is now the message of the Bible? In the Old Testament, the law, it's sabi nga the Bible, the law kills, but the Spirit gives life. Those people who are sinners in the eyes of God, in the day of Pentecost, they received the Lord Jesus Christ and they got saved, 3,000. Para sasabi dito, ito na yung panahon ng pagliligtas ng Diyos. So Peter preached in the day of Pentecost, 3,000 saved. Ngayon mga kapatid, para magkaroon ng idea, at saan ba nangyari yung lugar na yan? Ito po. Diyan po nangyari yung 3,000 people na na-save during the preaching of Peter. Kaya nga, nung natanggap ng mga 120 ang gift of the Holy Spirit, diyan mismo sa lugar na yan, nagulat sila. Bakit yung mga tao to, they are identified Galileans, but they are speaking different language na iintindihan ng mga kapwa nila Hudyo na nakatira sa iba't ibang panig ng lugar during that time. And sabi ng iba, lasing lang daw po sila. Yan mga kapatid, maraming mga promise ang tataka sa atin kung kayo talaga ay magiging isang tagasunod ng Panginoon at you will completely obey the Lord Jesus Christ. You know, maraming mga tao magtataka sa iyo. Ba't ka ba punta ng church na yan? Ano ba nakapala mo dyan? Siguro nabilo pala ng mga tao dyan. Pag nagbibigay ka ng simbahan ng pera pinaghirapan mo, ba't ka mabigay ng pera simbahan? Ano ba binibigay ng simbahan? Di ba? People always asking what you are doing. Especially in the Lord. Why? Because people has a natural critical bias. Pero sa tao, may tinatawag silang critical bias. But these people, isa lang naman ang kanilang napatunayan sa buhay nila, totoo ang pangako ng Diyos. Kaya sila nagkaganyan. Naranasan nila, totoo ang sinabi ng Panginoon at nangyari sa buhay namin. That's why we are doing this. And the people around them some are curious, but most of them are critical. Subukan niyo po, magbasa ng Bible, umatin ng Bible study, umatin ng prayer meeting, every Sunday mo, church po kayo, magugulat ang mga kaibigan ninyo. Ano nakain mo? Ano nangyari sa'yo? Ba't ka nag-church ng ano pa ganyan? So they will question your commitment to the Lord. Kaya maraming mga tao ay mag-church kasi bakit? Mas pinipili nila yung peer pressure kaysa yung sumunod sa kalooban ng Panginoon. You know what? Real transformation. Kaya sabi ng Panginoon, wait for the Father's gift, the Holy Spirit. Kasi ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng lakas upang makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. The church starts 120, but with the power of the Holy Spirit, until now, we are connected to the revolution na nangyari in Acts chapter 2. Until now, connected po tayo. Patay na ang mga apostol, pero ang mensahe nila nagpapatuloy sa henerasyon, sa bawat centuries, over centuries. The message of the gospel is still continue until now. The only book that is printed to different dialect and languages, walang iba kundi ang Biblia. Nagkataon lang ba yan mga kapatid? Na ang Biblia ay merong salin sa Ilocano, Tagalog, Pangasinan, Cebuano. Ano bang lingwahe meron Pilipinas? Meron po tayo niyan, mga kapatid. Tanong ko sa inyo, nagkataon lang ba? It is the power and move of God. You know what? Paano po nabuo ang printer o ang Xerox? Dahil po sa Biblia.
Xerox machine invented because of the Bible. Kaya nga, ngayon, sa panahon natin, ang Biblia pwede na magsalita sa inyo. Diba? Kasi bakit may audiobook na eh. Meron na audio Bible. Kung tamad kang magbasa, pakinggan mo na lang. Ngayon, kung tamad ka pa rin makinig, problema mo na yan. Ibig sabihin, wala kang intensyon na sumunod talaga sa Diyos. Because everything is provided right now in the click of your finger. Nandyan na lahat. Yung information dissemination, nandyan na lahat. And you know what? Ang kulang ngayon sa mga Kristiyano, yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kaya nga, we need to go back to the first movement of the church that is in Acts chapter 1, verse 2. So ano po yung nangyari po dito? There are three things na kailangan po ating makita sa pangyayari in Acts chapter 2. In Acts chapter 2, pinakita po rito yung tatawag na the mighty presence of God. So, ibig sabihin, para mabuhay ang isang anak ng Diyos, kailangan siya dapat ay nakapaloob sa mighty presence of God. Di ba, noong nakaraan, naalala niyo sinabi ko, di ba? May lugar ang pagpapala. Di ba, sabi sa inyo? Do you believe that may lugar ang pagpapala? Saan ang lugar ng pagpapala? Pag tayo ay nasa lugar ng presensya ng Panginoon. So, ano po yung tatlong bagay na dapat yung maintindihan sa Acts chapter 2? Tatlong bagay po ang pag-usapan ngayon. Mabilis lang po. The mighty rushing wind, the tongues of fire, and speaking in other tongues. Ito po yung nangyari nung dumating po ang Banal na Espiritu na sumisimbolo ng presensya ng Panginoon. Yung the mighty rushing wind. The Bible always describes the presence of God as a wind or isang hangin. In the Old Testament, lagi pong binabanggit po yan in the time of Elijah, nung siya gutom na gutom po siya at siya po ay nasa kuweba. Pinakita po ng Panginoon doon ang kanyang presensya sa magitan po ng mighty wind. In Hebrew, the word ruah and in the Greek pneuma ay iisa lang po ang ibig sabihin yan. Kaya nga, di ba, pag mayroong mga nagkakasakit sa paghinga or infection, ano ang tawag po nila dyan? Di ba? Pneumonia. Ibig sabihin, may infection ka sa hangin. O kaya sa baga. Di ba? Kaya may pneumonia kasi nagkaroon pa ng infection sa hangin. So, kinuha yan. So, a mighty rushing wind is not gentle. It is forceful and unstoppable. In the scripture, wind often represent God's invisible and undeniable presence. So itong Acts chapter 2, pinapakita po dito na ang Diyos na mismo ang bumaba mula sa langit para makapiling at makasama na ng mga mananampalataya ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So it means a person that is filled by the Holy Spirit is forceful and unstoppable. Ang mga taong filled with the Holy Spirit, ito yung mga tao talaga hindi mo kayang pigilan at hindi mo sila kayang sawayin sa kanilang mga buhay. Why? Because there is force inside of them to do the works of God. Marami po ngayon, mga Christian, sabi nila, Christian, pero hindi na magbasa ng Bible. Nasaan yung force ng Holy Spirit sa buhay po natin? Nasaan na po yung force ngayon ng banal na Espiritu na sinasabi sa Acts chapter 2? Kaya the next question is, totoo ba talaga nanalo ka kay Jesus? It will go back to the basic. Talaga bang may pananampalataya ka ba talaga? O nakasanayan mo lang na umattend ng church? Dahil sa Acts chapter 2, nakita po natin ito na ang mga taong nangaling kay Jesus, pinagkalooban sila ng
banal na Espiritu. At nabubuhay lang ang mga unang Kristiyan during the time because of the presence of God. Remember the preaching of Pastor Dan during nung nakarang linggo? Ano sabi doon? They are scattered because of the great persecution. Yung word na great persecution doon, talagang inalisan sila ng karapatan sa kanilang buhay during that time. Lahat. Di ba? Sabi nga ni Pastor Dan, they need to go out to their community, to their family, and also to their place. Kailangan nilang alisin yun. Dahil lang sa ano? Kanilang pananampalataya kay Jesus. And they are persecuted and scattered around the world. Pero isa lang naman ang kanilang ginawa. Isa lang naman yung kanilang crime during that time. Ano yun? Naniwala lang sila sa resurrected Christ. Yun lang naman yung ginawa nila. Pero they are persecuted. But the Bible said, but the hands of the Lord is with them. Sometimes God allow those persecution in order for us to see the visible hands of God. Amen po ba? Minsan pag mayroon kang dadaanan dito ng mga matitinding problema, trahedya sa buhay, baka gusto ipakita ng Panginoon kung paano kanya lingapin. Amen po ba? Kasi minsan pag ang buhay ay masyado ng komportable, masyado ng okay lahat, nagagawa natin, nakukuha mo ang gusto mo, minsan nawawala talaga yung totoong presensya ng Panginoon sa ating buhay at we become very comfortable to what we have na. Kasi sometimes God allow sometimes bad thing to happen for us in order for us to be awakened again na magdepende tayo sa Panginoon. Minsan masasakit talaga yung mga pangyayari sa buhay natin. May mga talagang sakit talaga tagos hanggang sa buto ng ating kailaliman ng ating sarili. And sometimes we ask God, Lord, bakit ako pa ang nangyari ito? You know what? You are blessed. Kasi bakit? Gusto ng Panginoon, ipakita niya ang kanyang pagbigay sa inyo. And sometimes we try to misinterpret those situations. But these people, na meron silang pinangahawakan sa Panginoon, they grab the opportunity to become more productive in their life. In fact, kung babasahin mo ang chapter 10 and 11 of the book of Acts, makita pa natin kung paano nag-spread ang salita ng Panginoon sa buhay po ng mga mananampalataya at sa mga taong kanila pong naabot ng Ebanghelyo through them. God used the persecution para mas kumalat pa ang Ebanghelyo. Sabihin, sometimes those painful things sa buhay natin, inaalaw ng Panginoon na mangyari sa atin yon para makita natin kung paano tayo lilinghapin ng Diyos sa panahon na yun. At mas tumiway pa ang ating pananampalataya. So the mighty rushing wind, isa po ito sa tinatawag na matinding presensya ng Panginoon. Yung pangalawa yung tawag na tongues of fire. You know what? Itong fire na ito ay hindi mo yung katulad ng fire na mapapasok ka. Hindi katulad mo yung fire na kung saan pag nilagay mo ang kamay mo, masusunog ka. A fire like in the wilderness when Moses is tending the flock. Nung nakita niyo po yung burning bush, parang niya, ba't gano'n yung bush na yon? Nasusunog siya, pero hindi naman siya nakukonsume. Di ba? Usually, pag nasunog kayo ng papel, ano po nangyayari sa papel? Di ba? Nakukonsume siya, nauubos siya, di ba? Pero si Moses, nung nakita niya yung apoy na yon, nasusunog, pero hindi naman siya nakukonsume. At isa po yun sa tawag na presensya ng Panginoon. The fire, the presence of God is to represent throughout the scripture kung paano po ang Panginoon nagpapakita ng kanyang presensya. Kita po yan, for the 40 years of the Israelite, day and night, nakita po nila paggabi ang fire po ng Panginoon sa kanila. Symbol of the presence of God. So, ano pong ibig sabihin? When the tongues of fire ay nag-recite po sa mga disipulo, isa lang po ang nirepresent na yan. Fire represent God's holiness and purifying power. You know what ang hindi po na-preach sa panahon ngayon sa simbahan? Alam niyo ba hindi na po natatapos na sermon?
ang salitang holiness. The word, you know what? God called us to live in a holy life, mga kapatid. Tinawag tayo ng Panginoon para mamuhay tayo sa isang buhay na may kabanalan. Yan po yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Kaya nga, the word saint in the Bible, in the Greek is hagios. It means set apart. Once you believe in our Lord Jesus Christ, the Bible said you are already saint. Okay? Hindi mo na kailangan pang mamatay ka at pag lipas ng 100,000 taon, doon ka palang tatawagin na saint. Hindi po yun. The Bible tells us that once you become a believer of our Lord Jesus Christ and accept Him as your Lord and Savior and obey Him, you're already saint or hagios. It means you are already set apart. Inihiwalay ka na ng Panginoon. And the tongues of fire symbolizes na ito yung representa ng Panginoon to purify their hearts and their life. And the third amazing presence of God in Acts chapter 2 is, ano po yun? The tongues of fire. The tongues of fire reveals that God does not just dwell around us, He dwells within us, purifying and empowering and setting our hearts ablaze. And the speaking in other tongues shows that when the Spirit feels alive, it cannot silent. It becomes vessel for God's message to the whole world. Kaya pag isang tao po ay napusko sa banal na Espiritu, immediately, yung kanyang buhay, yung kanyang sarili, yung kanyang pagkatao, hindi niya to nakukontain kung hindi niya gagawin ang kalooban ng Panginoon. His or her conviction is different now prior na hindi pa siya nakatanggap ng banal na Espiritu. Kaya dapat ang mga Christian, we have a different conviction than the other people. Dapat, especially pag may mga tao na narinig tayo, na pinag-uusapan ang mga buhay nila, dapat ang conviction natin ay hindi na dapat tayo makinig doon. At dapat ang conviction natin, I will not entertain that kind of news. Kristyano ka na eh. God already purify your hearts. Iniba na ng Diyos ang conviction natin. Kaya nga tinawag tayo ng Panginoon para maging bayan niya. Hindi na tayo katulad ng dati. So ano po ang pahayag ng Panginoon sa mga oras ito? Today, God is just looking for spectators. He is looking also for a vessel. Are you willing to become the vessel of God for His glory? Are you prepared for God's vessel? Na ang vessel na yan ay gagamitin ng Panginoon para ihayag ang kanyang kabutihan. You know what? When God used us as a vessel of His glory, everything will be given by God for us. Mga kapatid, pag ginamit ka ng Panginoon sa kanyang kalwatian, hindi niya kaya pwede rin isolve ang problema mo sa buhay. Sometimes, there is a distinction na ako nung bagong Christian, parang pag nag-commit ako sa church, parang may mawawala sa akin. Meron ba nung agaw-agaw? Parang mawawala ko yung mga dreams ko, hindi ko mangyayari. Hindi eh. When I committed to the Lord, yes, iba talaga yung napuntahan ko. Pero, mas nakita ko, ito pala yung plano ng Diyos sa akin. And along the way of my serving the Lord, lahat naman na naging problema ko, si Lord din naman ang nagbigay ng solusyon. In fact, may mga bagay na hindi ko iniasahan, may binibigay ng Panginoon. So, ibig sabihin, when God used us, He will also empower us and give all our needs. Kasi bakit mga kapatid? Once you become the vessel of our Lord Jesus Christ, iba na rin dapat yung pangangailangan mo. Amen ba? Kaya maraming mga tao ayaw mag-commit sa Panginoon because ayaw pa nilang bitawan talaga yung gusto nila sa buhay.
you know what? If you are the follower of our Lord Jesus Christ, rule number 1, dapat nagbabago na rin ang mga hilig mo sa buhay. Amen ba? Dapat ang nagiging hilig mo na ay yung mga bagay na makalangit na. Kasi bakit? Doon naman tayo pupunta at the end of the day eh. Diba? Amen ba? Di dapat ngayon pa lang, yun na dapat yung ating mga panlasa. Mga panlasang makalangit. Kasi bakit? Sooner or later, doon din naman tayo pupunta. So ngayon pa lang, gawin na natin ang mga bagay na yan. Itong mga 12 po itong mga kapatid, they are same people with us today sa iba lang panahon. Kumakain din sila, may mga pangarap din sila sa buhay, may mga pamilya rin sila. Hindi lang po yung 120, even po yung 3,000 po na saved during that time. May mga pangarap din po yung mga tao yon, may mga hanap buhay din po sila. But when they got saved and believed in our Lord Jesus Christ, iniwan po nila yung kanilang old mindset at sinundan nila ang kabanalan na ibinigay sila ng Panginoon. Ano man yung mangyari. And the Bible tells us, the Lord blessed them and the Lord used them. Nawa, ito po yung maintindihan din sa ating pagdalo sa ating gawain, especially sa KC Philippines. We are not here, mga kapatid, I'm not here to preach religion. Kung nasa isip yung religion, mga kapatid, no. Wala po tayong religion dito. I'm not initiating a religion in you. What I'm sharing to you is, go back to the Lord. Manumbalik na tayo sa Diyos, mga kapatid. It's time for us to go back again to the hands of our Lord Jesus Christ. Kapag magbalik loob tayo, hindi sa religion, kung hindi kay Kristo mismo. And this is the heart of this church, mga kapatid. Ito po ang puso ng KCP Philippine Church, na lahat po tayo ay maglilingkod at manunumbalik sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Wala po tayong religion na gagawin po dito. I'm not inviting you to have a new religion in your life. No. I'm inviting you to have a new relationship to our Lord Jesus Christ and receive His promise. Receive His Holy Spirit, His empowerment. And you will see paano ang Panginoon nakahanda pala at pagpapala mo sa Kanya. God is looking us today. God is looking today for a vessel for His gospel. If there is dryness in your life, allow the wind of the Lord to blow it again. If there's sadness or if there is darkness in your life, let the fire of God spark again in your life. If there is fear in your life right now, kung meron po tayong mga kinakatakutan, mga kapatid, sa ating buhay, alam ko na po tayo. Meron po tayong kinakatakutan. It's time for us again to hear His voice. And let us dwell in the mighty presence of the Lord. Amen po ba? Kapatid, ang isang Kristiyano, nabubuhay po siya, hindi lang sa biyaya ng Panginoon, kundi nabubuhay din siya sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Let's all stand up. Manalangin po tayo. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, maraming pong salamat sa mga oras pong ito. Sa mensahe po ng iyong salita sa Book of Acts. Lord, those people who receive you as the Lord and Savior ay mga katulad din po namin mga tao, Lord God, na may pangangailangan din sa buhay. Mga tao, Panginoon, Lord, na may mga pangarap din. Mga tao, Lord God, na may mga naging problema rin sa buhay, Lord God. Mga tao rin, Panginoon, Lord God, maybe they have frustration, they have also, Lord God, discouragement sa buhay nila. But Lord, one thing that they found out, when they receive you as the Lord and Savior in the power of the Holy Spirit, nagkaroon po